Sige, Amerika. Naalala niyo ba siya? Ang Amerika ang cancer. Amerika, ang pamahalang Amerikano, sekularismo, demokrasya, kapitalismo. Ito ang mga cancer na nagkalat ng kanilang sakit sa buong mundo, sa Amerika at sa gitnang silangan. Ibinigay niya ang talumpati noong 2024 at ito sana ay sapat na upang yanigin o galitin ang bawat Amerikano hanggang sa punto na dapat nilang igiit na palayasin ang mga traidor na ito. Sa kasamaang palad, mabagal ang pangyayari at walang nangyari. Ang masama pa, paulit-ulit silang bumabalik at mas marami pa ang dala. At sa kasamaang palad sa mga palahong ito, hindi natin ito inulit ng sapat o hindi natin matibay sa isipan ang konsepto ng akida na ang Islam ay hindi dumating para makisama lang. Ang Islam ay Islam. La dhaya Islam la yu'alla. Allah alayhi. At ang Islam ay itinataas at walang anumang bagay ang mas mataas pa sa Islam. Hindi natin pwedeng isipin na ang Islam ay dumating para makisama lang sa ibang mga relihiyon, na parang ang Islam ay isa lang sa mga reliyong yon at may bahagi rin sila sa katotohanan. At may bahagi sila sa katarungan at may bahagi sila, alam mo, sa pagsamba kay Allah, ang tamang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating ang Islam para itama ang lahat ng iyon. Dumating ang Islam para alisin ang pang-aapi ng lahat ng mga relihiyong iyon at ito lamang ang katotohanan at ito lamang ang tanging daan tungo sa katarungan. Hindi sila titigil hanggat hindi sila napipigilan. Dapat paulit-ulit kong patugtugin ang mga video na ito, pero alam mo, patuloy silang nagbibigay ng bagong nilalaman. Patuloy na lumalabas ang mga bagong video. Makinig ka rito, literal na nananawagan sila ng jihad laban sa Amerika. Kung hindi ito isang deklarasyon ng digmaan, ano pa kaya? Ito ay ang magkaroon ng pananampalataya, ng iman kay Allah subhanahu wa ta'ala, kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at magsikap, makibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang ipinaglalaban para kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ipalaganap ang Islam sa lahat ng paraan. Ipalaganap ito sa buong mundo. Huwag magpahinga hanggat ang buong mundo ay magpasakop sa Islam. Gamit ang yaman at buhay mo. Gamitin ang yaman at buhay. Makipagdigma, maging martir, maging shahid. Ialay ang sarili. Para kanino? Nakatira sila sa Amerika. At yan ang pinakamabuti para sa inyo kung alam nyo lang. Kung alam lang natin mga kapatid, oo, kailangan nating magsagawa ng jihad, fi sabilillah. At para maging malinaw sa lahat, lalo na sa gustong ilagay ito sa maling konteksto, ang jihad ay bahagi ng ating reliyon. Hindi ko pipigilan ang sarili ko sa paksang ito. Bahagi ng ating relihiyon ang jihad. Sinasabi niya sa'yo, alam mo, yung mga Muslim na parang nagpapanggap at palihim, yung doble kara na paulit-ulit sinasabi na ang jihad ay panloob na pakikibaka. Sinasabi niya, hindi. Hindi ko pipigilan sarili ko magsalita. Hindi ko palalabnawin ang sinabi ko. Ang jihad ay bahagi ng ating relihiyon. Isang marahas na pisikal na pakikibaka. Ialay ang buhay ninyo. Kung sinasabi ng taong ito yan sa gitnang silangan, wala tayong pakialam. Baka magbagsak lang tayo ng ilang bomba. Pero hindi, sinasabi nila yan dito. Ang taong ito ay nakatira sa Chicago, sa tingin ko. At hindi ako tatayo rito para pagandahin ang relihiyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ni Mehdi Hasan at Zoran Mamdani, lihim na jihadi ang mga ito. Pareho ang layunin nila, kahit magkaiba lang ang paraan. May nagsasabi ng paulit-ulit sa'yo, may nanglilito pa. Islam daw ay relihiyon ng kapayapaan. Jihad ay pakikibaka lang, hindi raw sila nandito para sakupin. Pero sinasabihan ka ring racist at makitid ang isip kahit gusto rin nilang sakupin at may iba pa silang muka. Ito ang dahilan kung bakit sina Mamdani, Mehdi Hasan at iba pang tinatawag na lipstick Muslim hindi kailanman kinokondena ang mga taong ito. Bakit nga ba hindi nila ginagawa ito? Hindi ako tatayo dito at sadyang magsasalita laban kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko pipigilan ang sarili ko sa paksang ito. Hindi ko gagawin at wala dapat sa atin na mag-apologize tungkol dito. At kung gagawin ninyo ito, inshallah mga kapatid, ang Jannah ay mapapasa atin. Nais nating makapasok sa Jannah, sa Jannah, sa Jannah. Para makapasok sa Jannah, kailangan mong manindigan. Hindi ka natatakot. Ang Jannah ay paraiso na may pangakong 72 birhen para sa kanila. Ano ang mangyayari sa iyo dito sa dunya? Ang dunya ay nangangahulugang mundo, itong mundong ito.
Dahil sa akhira, yaghfir lakum dhunubakum. Patatawarin niya ang iyong mga kasalanan at papapasukin ka sa mga Jannah. Oh, sinabi niya na, kahit anong gawin mo, patatawarin ni Allah ang kasalanan mo, basta't magsagawa ka ng jihad laban sa mga hindi naniniwala. At dahil doon, na hindi na niya binanggit, ibibigay sa iyo ang pinakamataas na paraiso sa Islam. Ang jihad ay bahagi ng ating pananampalataya at nangangahulugang pagiging mapagmatyag. May dahilan kung bakit ito ay hugis sibat. Oo, may dahilan kung bakit hugis sibat ito. Para matuso kayo mga infidels. Paulit-ulit nilang sinasabi ang gagawin nila. At hindi lang siya mag-isa. Pakinggan ninyo ang jihadist na ito. Gusto niyang magpatupad ng pagbabawal sa mga Muslim. Oh, Gusto niyang pagbawalan ang mga Muslim. Sasabihin namin sa kanya na hindi niya bansa ito para ipagbawal. mas mababa pa sila sa 2%. Tingnan mo kung gaano kakapal mukha nila. Ito ang lupain ni Allah. Hindi totoo. Bawat lupain ay kay Allah. Iyan ang sentro ng kanilang paniniwala. Kaya sinasabi ko sa iyo, hindi sila titigil hanggat mapasailalim ng Islam ang mundo. Sinabi at ipintropisya ito ni Muhammad. Naniniwala talaga ang mga fanatikong ito. Hindi ko maintindihan kung bakit wala tayong ginagawa. May mga Muslim dito na mananatili. Kung ayaw mo yon, mas mabuting lumipat ka na lang. Pero di ko alam kung saan ka pupunta. Kung babalik siya sa Europa, maraming Muslim doon. Nandun ako kamakailan. Pumunta ka sa Africa, pumunta ka sa South America, pumunta ka sa China, pumunta ka sa Malaysia, pumunta ka sa Japan, pumunta ka sa Antarctic, may mga Muslim. Magbumungkahi ako. Kung ayaw niya ng Muslim, iminumungkahi kong sa impyerno, siya pumunta. At hindi! Sinabi ni Muhammad na ang karamihan sa mga nasa impyerno ay mga babaeng Muslim dahil madalas silang manggulit sa mga Muslim na lalaki. Na ang ating propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay sa atin ng magandang balita na ang relihiyong Islam ay papasok sa bawat tahanan. Totoong naniniwala sila doon. Totoong naniniwala sila na ang buong mundo ay susunod sa Islam. Bawat tahanan. Sinabi sa atin ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa sahih hadith, ang ummat na ito, ang garantiya na ang umma na ito ang magwawagi. Ang ibig sabihin ng umma ay ang komunidad ng mga Muslim. Hindi magtatagumpay ang susubok tumalo sa kanila. Ibig sabihin, tayong lumalaban sa kanila. Tayo raw mapupunta sa impyerno. Wala akong pakialam sa langit o impyerno dahil hindi naman totoo yon. Guni-guni lang nila. Tanong ko sa mga Amerikano, bakit inyo tinitiis ito? Hanggang kailan pa? Ang mga Europeo, matagal na nilang tinitiis at tingnan nyo kung nasaan sila ngayon. Matagal nang tinitiis ito ng bawat bansa sa kanluran. Ilang dekada na silang nagtitiis. Tingnan ninyo kung saan sila napunta. Ipapakita ko agad kung anong nangyayari sa Europa. Ang taong ito ay dating Muslim din. Kaming dating Muslim, ginagawa namin ang lahat para balaan ang mga taga-kanluran. Huwag din yung hayaang mangyari ito. Ang mga Muslim ay 42% ng mag-aaral sa Vienna, 52% sa Brussels, 43% sa Amsterdam, at 30% sa Paris. Simula pa lang yan. Hindi lang ito demograpikong problema, kundi posibleng magdulot ng katapusan ng sekularismo at kalayaan sa Europa. Ang sibilisasyong Europeo, gaya ng pagkakakilala natin dito. Sa Denmark, 76% ng Muslim gusto ipagbawal ang pagpuna sa Islam. Kaya kung sabihin mong hindi maganda ang Quran, maaari kang makulong. Sa Alemanya, 37% naniniwalang tama ang paggamit ng dahas laban sa mga lumalait kay Allah o Muhammad. Makatarungan ng dahas, ibig sabihin, ang pagpatay sa mga lumalapastangan. 37% mga pare. 37%. Yung 63% ay hindi pa nakakapagdesisyon. Samantalang ang 37% ay posibleng makuha ang kapangyarihan. At mayroon ng mga Muslim na mambabatas sa iba't ibang parlamento sa Europa. Kakampi sila sa mga taong ito o mawawala ang kanilang mga ulo. Sa tingin mo, sino ang pipiliin nila? Katapatan o pagpanig sa kanduraning sibilisasyon? Makipagkamay lang sa kapwa Muslim at panatilihin ang ulo sa balikat. Hindi na kailangang pag-isipan. Makatarungan ng karahasan laban sa mga lumalait kay Allah o Muhammad. Halos 70% ang naniniwalang dapat masunod ang Quran kaysa batas ng Europa. Ang Islamismong ito ang sumira sa gitnang silangan. Pigilan bago sirain ang Europa. At Amerika at Australia. Kaya titigil muna ako sa Europa. Tulad ng sinabi ng isang Muslim na kleriko na si Uthman Farouk. Pasensya na, ipapatugtog ko pa ang isa pang video. Tingnan niyo ang kayabangang ito mga kaibigan. Tingnan niyo ang tapang na ito. Ang taong ito ay isang Somali, gaya na nakikita niyo. Pakinggan niyo siya.
Kasing Canadian mo rin ako. Alam mo ba yun? Kasing Canadian mo rin ako. Naniniwala ka ba sa separation ng mosque at estado? Sino bang naniniwala dyan? So hindi ka naniniwala. Ano naman ang kinalaman nito dito? Well, Nagpapalabas ka ng tawag sa panalangin ng mga Muslim sa isang secular na lungsod. may ginagawa ka ba kapag tumunog ang kampana ng simbahan? Gusto ko talaga yung BS na argumento nila na parang yun ay dahilan para bigyang katwiran ng pagsigaw ng Allah Akbar ng mga Muslim na mas malala pa kaysa sa ingay ng mga asno ng 5 beses sa isang araw mula 5 AM hanggang 9 PM o 10 PM. Kaya ay ang tunog ng kampana ng simbahan. Maganda pakinggan. Nangyayari ito 1 beses sa isang linggo, alas 11 ng umaga. Tulad ng sabi ko, maganda talaga ang tunog nila. Kahit 3 o 5 araw pa sa isang linggo mangyari, wala akong reklamo. Pangalawa, Kristiyano ang mga bansa sa kanluran. Malaki ang papel ng Kristyanismo sa paghubog ng sibilisasyong kanluranin na yon ang pinakamaunlad na sibilisasyon. Hindi, ayaw namin ito. At sa tingin ko, dumating ng panahon para sabihin sa mga taong ito na hindi na kami interesado makipag-debate sa inyo. Wala kaming pakialam sa iniisip ninyo. Wala kaming pakialam sa kahit anong argumento ninyo, maganda man o hindi. Wala talaga kaming pakialam. Walang awang deportasyon lang ang tanging paraan. Hindi. Kaya ganun, yan ang dahilan. Hindi kayo welcome dito, pare. Kayo, hindi siya welcome sa sarili niyang lungsod sa Canada. Saan nila kinukuha ang tapang nila? Dahil may mga traidor sa ating gitna. Ang deportasyon sa mga migrante at katutubong kasabwat na hindi marunong magpasalamat ang tanging paraan para umusad. Kailangang i-deport ang parehong grupo. Ang mga Muslim ay literal na paulit-ulit na sinasabi sa atin na wala sila rito para makibagay. Nandito sila para lumipat, para agawin ang ating bansa. Sakupin ang mga komunidad at magpatupad ng batas Sharia. Sabi niya, hindi siya sang-ayon sa paghihiwalay ng simbahan at estado dahil gusto niyang ipatugtog ang panawagan ng Muslim sa panalangin gamit ang malalakas na speaker sa bayan. At ang tanging paraan para makuha nila yon ay kung tatakbo sila sa pwesto sa gobyerno at mailuklok ang kanilang mga tao. Ngayon, tingnan lang natin. At yan mismo ang ginawa nila. Sa Regina, Canada, inaprubahan ang panawagan sa panalangin. Ngunit ipinatigil ito dahil sa matinding pagtutol at banta ng publiko. Ngunit muli, Hindi sila titigil. Hulaan niyo mga kaibigan? Para sa mga Amerikano, ang video na ito, nangyayari ito sa Amerika. Ipinanganak sa India na siguro hindi maganda ang lugar na yon. Balikan natin at pakinggan, Patriot. Sige, gusto ko lang magdagdag ng isang mabilis na punto dito. Matapos gawin ng asawa ko ang video tungkol sa panawagan sa dasal, kapag tumutunog ang panawagan sa dasal mula sa moske sa lahat ng oras ng araw. Huwag ninyong tawagin itong panawagan sa dasal. Tawagin ninyong panawagan sa jihad. Ibuod lang natin sa pinakapunto ng argumentong ito na mukhang hindi maintindihan ng marami. Ganun din ang mga Amerikano na maririnig mo ito mula sa mga tao sa gitnang silangan at mga Muslim dito sa Amerika. Dapat natin silang paniwalaan kapag sinabi nila ang kanilang punto. Gusto nilang sakupin ang karamihan ng populasyon. Noong nakaraang taon sa Estados Unidos, 800 Muslim ang tumakbo sa mga pampublikong katungkulan. Pagkaupo nila sa posisyon, ipapatupad nila ang Sharia law. Marami ang nagsasabi na may karapatan silang gawin ito dahil may kalayaan sa relihiyon sa ating bansa. Pero ang problema, kapag naipatupad na ang Sharia law, malinaw na mawawala ang mga kalayaang iyon sa mga Amerikano. At yan ang mga kinababahala namin. Gaya ng sabi ko, huwag ninyong tawaging panawagan sa panalangin yon. Isa itong panawagan sa jihad. Hayaan ninyong isalin ko. Ang narinig ninyong matinis at pangit na sigaw, ganito yon. Allah ang pinakadakila. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos, kundi ang nag-iisang Diyos, si Allah. Ako ay sumasaksi na si Muhammad, ang sugo ni Allah. Ayokong marinig yan. Ayokong marinig yan. Wala akong pakialam sa pinatototohanan mo. Magmadali sa dasal, magmadali sa tagumpay. Panawagan ito sa jihad, hindi kalayaan sa reliyon. Ito ay ang pagpupumilit at paghahari ng isang relihiyon sa lahat ng iba pa. Bakit nila kailangan sumigaw gamit ang malalakas na speaker? May gusto silang iparating. Bakit mo ito tinatanggap? Bakit?